Kumusta mga brad? Isa nga po sa pinakasikat na adventure scooter ni Honda nandito sa Pilipinas, wala iba kundi ang kanilang Honda ADV na nasa linya nga po ng 160cc. Pero alam niyo ba meron pa nga po silang ibang adventure scooter na nasa linya nga po ng 125cc. Pero iba po yung itsura niya sa itsura ng Honda ADV 160. Ito nga po ang kanilang Honda Square X 125 na parang may pagkakahawig nga po sa Honda Racus. Kakaiba pero maganda. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, ko na mo subscribe. So yun na nga, eto nga po ang kanilang Honda Square X125 na available nga po sa bansang China. Yes po, sa ngayon nandoon pa siya sa China. Malay natin makarating din dito. Kung titignan nga po natin yung itsura sa motor na ito, medyo kakaiba din talaga siya. Ibang iba siya sa mga nakasanayan nating adventure scooter. Yung ratingan kasi niya para siyang modern box type na mga motor. Pero kahit nga po ganoon, napakaganda po ng pagkakadali nila. May purpose talaga yung pagkakadesign sa kanya. Kita nyo naman, ang dami niyang kargahan. Hindi man siya ganoon ka swabe pero malakas yung dating niya. Panragid talaga. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Square X125 na mayroong 124 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, fuel injected at ito po ay naka-air cooled. Ang kanyang compression ratio 10.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 9.5 horsepower at 7,750 RPM, 10 Nm of torque at 5,700 RPM. Na ayon nga po sa mga check putso na nakagamit sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 88 kilometers per hour. So para nga po sa isang adventure scooter na box type, hindi na rin masama. Ang kanyang tangke ay kayang makarga ng 5.7 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 55 kilometers per liter. So matipid na rin talaga siya pagdating sa fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 90x90x12 sa harap at 100x90x10 naman sa likuran. Kahit nga po Panjani Bravo yung gulong niya, hindi naman siya masagwang tignan. Hindi katulad doon sa alam nyo na yun. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang malupit nga po dito, parehas po itong may ABS. O diba, 125cc lang yan. Ang kanyang seat height ay mitaas na 740mm at 161mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 122 kg. So para nga po sa isang 125cc na adventure scooter, sakto lang din yung bigat niya. Makapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung titignan nga po natin yung headlight niya, napaka-aesthetic ng pagkakadesign sa kanya. Simple pero matindi. Parang nga siyang robot kung titignan eh. Ang kanyang gauge panel to po ay naka full LCD display. At ito po ay naka smart key na rin. Naka-keyless na po siya. At hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo. Kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng instalyon at nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng instalyon. Pero meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 4 na kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay recommended. At pagdating naman po sa kanyang presyo doon nga po sa China, ito ay nagkakalaga ng 12,680 Chinese yuan na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 106,000 pesos.
So kayo na pong bahala magsabi kung mahal ba o hindi. Pero isa lang ang sigurado, kapag nilabas sa Pilipinas to, magugustuhan ng mga tao to. Unique kasi yung itsura niya. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. Okay, bye.